Isang araw po, makakapakinig po tayo mismo sa ICC sa Netherlands o The Hague. Si Attorney, yung abogado ng mga biktim, si Gilbert. Pakinggan po natin ng paliwanag niya, ito, kasi nandun na sa The Hague ito. Isa sa mga abogado ng mga biktima ng crimes against humanity ni Ginoong Tatay Digong ng Davao City. Pakinggan po natin, Himayin ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber sa jurisdiction challenge ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama natin si Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel at Common Legal Representative for Victims. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Andres. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Attorney Andres, gaano po kahalaga ang naging desisyon ng ICC Appeals Chamber na ibasura itong apela po ni dating Pangulong Duterte, at malinaw na po ba na ito na ang huling usapin pagdating sa jurisdiction o may natitira pa bang legal na hakbang ang kanyang kapo bago po umusad ang proseso sa pre-trial chamber? Napaka-mahalaga, Cheryl, yung naging desisyon ng Appeals Chamber na nagsasabing kinukumpirma nga ang jurisdiction ng ICC. Dahil, ibig sabihin lang nito, bawal po ang iwas pusoy. Bawal po mga bansang parte ng Rome Statute na basta na lang pong iiwas sa mga obligasyon nito sa pamamagitan ng pag-withdraw kung meron na pong investigasyon ang prosecutor. Kaya mahalaga po ito dahil ibig sabihin, tuloy-tuloy na po ang magiging decision ng pre-trial chamber next week sa confirmation of the charges naman po. So kung susumahin po natin, Attorney Andres, settled na ba yung jurisdiction issue? O meron pa bang pwedeng, kung saan pwede pa erase ito pang anumang susunod na argumento po ng kanilang kampo? Opo, settled na po. Final na po ang naging desisyon ng Appeals Chamber na meron nga ang jurisdiction ang ICC sa prosecutor versus Duterte at wala na pong remedyo na natitira sa defense dahil wala pong MR sa ICC. Appeals Chamber po ang pinakamataas na chamber po ng ICC. Attorney Andres, nabanggit po ng ICC na moot ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na siya ay palayain. Ano po ba ang ibig sabihin nito sa simpleng paliwanag? Okay, linawin ko lang po kasi meron po sa apila ng depensa na hinihingi din nila na kung sabihin nga na walang jurisdiction ay ipalayain din si Mr. Duterte. Ngunit, dahil sabi po ng Appeals Chamber, merong jurisdiction ng ICC, moot in academic na rin yung kanilang panalangin sa appeal na i-release si Mr. Duterte. Kaya tuloy lang po na nakadetain si Mr. Duterte sa ICC custody. Ngayong resolve na po ang usapin sa jurisdiction, ano na yung susunod na hakbang sa pre-trial chamber? Ang susunod na hakbang, Cheryl, ay hinihintay po natin ang desisyon ng pre-trial chamber. Kailan po ito? More or less, sa April 30 pong pinakahuling araw, pwede pong earlier than that. Ano bang magiging decision? Whether or not itutuloy nga po sa trial proper yung 3 counts laban kay Mr. Duterte. So, ito na po, dito natin malalaman yung eksaktong proseso na dapat abangan po ng publiko. Opo. At ang malalaman natin kung itutuloy na nga sa trial proper kasi alahanin natin, pre-trial pa lang po ang nangyayari before the ICC. Kaya mahalaga pong magiging decision next week ng pre-trial chamber. Mas kakalaruhin ko lamang po, Attorney Andres. So ito na yung stage kung saan tinitimbang kung may sapat na ebidensya para umusad po ba yung trial at may timeline po ba tayo na dapat bantayan? Tama ka dyan, Cheryl, tinitimbang kung may sapat na ebidensya para ituloy sa trial proper. Now, let's say, hypothetical po ito,
Pero inaasahan po talaga ito ng mga biktima na ma-confirm lahat ng 3 counts laban kay Mr. Duterte. Let's say, na-confirm, hopefully, magkakaroon po ng tinatawag na preparation for trial. Magkakaroon po ng preparasyon ng mga parties at participants. Kung saan, it will take po mga 6 months, 6 na buwan, hanggang 1.5 years. So hopefully, kung ma-confirm nga to trial, ang pinakamaagang start po ng paglilitis ng trial ay October of this year, or ang pinaka-latest po ay mga October of next year po. When I get hungry, I have San Marino corn tuna with me. Komplikasyon po ba yung desisyong ito sa mga sinasabing posibleng co-perpetrators gaya ni na Senator Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, o hiwalay na usapin po ito? Malaking implikasyon, Cheryl, nung appeals chamber decision na nagkukumpirma ng jurisdiction. Kasi ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon ng Office of the Prosecutor doon sa mga 8 co-perpetrators na napangalanan, including si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Kaya tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan natitigil dahil meron ng jurisdiction ng ICC. Ano-ano po yung tinitingnan ng ICC, Attorney Andres, para masabing may substantial grounds upang ituloy yung kaso sa trial? At base po sa inyong karanasan, gaano kalaki yung posibilidad na umabot nga ito sa full trial? Well, sinabi ko naman doon sa confirmation of charges hearing na hindi naman natina ganun ang depensa yung mga napresentang ebidensya ng prosecution. Bagkos, sapat na sapat pong ebidensya kasi ang Exhibit A po ng prosecutor na pinakita po nila ay no less than mga public statements po ni Mr. Duterte na nagsasabing patay, patay, patay. Kaya ito po ang mga pinakainam ng ebidensya at marami pa pong mga iba pa pong ebidensya. Kahit po hindi na nabasa ng publiko, napresenta po ito through written submissions po sa pre-trial chamber. Kaya sa tingin po namin, sapat na sapat po yung ebidensya na magkaroon po ng substantial grounds to believe na dapat po ito ituloy sa trial proper. Pag po sinabing substantial grounds, Attorney Andres, gaano po ito kalapit dun sa actual conviction? At ano po yung kadalasang dahilan kung bakit hindi umaabot sa full trial ang ilang kaso po sa ICC? Itong substantial grounds to believe, obviously, mas mababa po ito sa tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Kasi kung trial proper na po, proof beyond reasonable doubt na po. Yan po pinakamataas na antas ng ebidensya. So dito po sa pre-trial, substantial grounds to believe lang. Now, ano pa bang magbibigay ng rason para, let's say, na hypothetical, hindi makonfirma kung mapapakita nga na walang widespread or walang systematic attack against the civilian population. Kung makikita na parang random lang ito. Ngunit, gusto kong emphasize na yung prosecutor napakita naman na hindi po random. Kasi kada po salita ni Mr. Duterte ay may mga patayan pong nangyayari. Kaya klaro po na widespread at systematic po ang mga patayan under the Duterte War on Drugs campaign. Attorney Andres, may epekto po ba yung kasong ito sa soberanya ng Pilipinas? Gaya ng sinasabi po ng ilang kritiko, paano po ito dapat maintindihan ng publiko? Wala pong adverse na epekto sa soberanya ng Pilipinas. Bakit? Kasi po, kaya po nagkaroon ng investigasyon at kaya po nagkaroon ng eksaminasyon ng prosecutor, dahil na rin naging parte po ang Pilipinas ng Rome Statute. At naging kasal po ang Pilipinas sa Rome Statute because of its act of sovereignty. Ngunit, sa mga palad, wala pong ginawang investigasyon ng Pilipinas, walang investigasyon ng kriminal doon sa nangyaring crimes against humanity sa Duterte War on Drugs. Kaya, yung pong dahilan, nahimasok po ICC. Bakit, Cheryl? Kasi talagang matindi po object at purpose ng statute. Tinatag po ICC para po putulan ang impunity ng mga perpetrators ng international crimes at para po ma-prevent ang mga international crimes pong ito.
Sa mas malawak na pananaw, Attorney Andres, ano yung epekto ng kasong ito sa pananagutan ng mga lider, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Ibig sabihin po nitong desisyon na to ng Appeals Chamber, Cheryl, ay lahat po ng mga state party po ng ICC Rome Statute 125 po sila, ay hindi lang po basta makaka-withdraw kung ayaw po nila nagiging examination at investigasyon ng prosecutor. Ikalawa, ibig sabihin, bawal pong iwas pusoy dahil naging parte po ang mga bansang ito sa ICC Rome Statute, meron po silang responsibilidad under the ICC Rome Statute. At ikatatlo po, kahit pa po sa withdrawal, accountability still exists. Kaya sa madaling salita, impunity does not pay even in withdrawal. At sa puntong ito, ano po ang pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko bago ang inaasahang susunod nga na hakbang ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte? Dapat pong paghandaan at tingnan po ng taong bayan ay kung ano pong magiging desisyon ng pre-trial chamber. Sa next week po yan, huwag po nating asahan na magkaroon ng public hearing. Ito po ay in the form lang po in a written decision. Mababasa po natin sa public ICC website po. Doon po makakasaad kung tuloy nga po ito sa trial proper. Marami pong salamat, Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel, a common legal representative for the victims. So, napakaliwanag po, ano? Napaliwanag ni Atty. Andres. Napakaliwanag. So, wala na. Lahat ng apila ng Tatay Digong ng Davao, wash out. Parang isang matinding bagyo. Maganda naman yan. Para naman yung mga video niya, kontrahin niya. Yan ang mahirap sa lahat eh. Yung video mo, yung patay, sabi ni Atty. Andres. Paano kaya mangyayari niyan? Baka sabihin ni Duterte, hindi, ano ko yan eh, clone ko yan eh. Napakahirap po. Kaya yun, yung co-perpetrator niya, sila Bato, sila Bongo, 8 yun eh. Tsaka yung mga dating PNP chief ni Duterte, tsaka si Aguirre, patuloy din palang iniimbestiga niya ng ICC. Sana pati sila pagsamasamayin para kahit pa paano sumaya naman ang ICC sa mga Duterte's allies. Ayan. Alam nyo, wala tayong magagawa dyan, ano. Yun nga, sabi nila, yung panalangin nila, yung masakit, yung panalangin, sa bagay, sabi nila, pag sinabing walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, itong hinintay nila itong petsa 22, tapos na nung nakaraan yan eh. Kung sakali wala daw jurisdiksyon, dapat lumaya si Duterte. Yan. Kaso lumabas ang desisyon, merong jurisdiksyon, di moot and academic na yung prayer nila. Yan. Anong prayer nila? Yun nga, kung walang jurisdiksyon ng ICC, kailangan kasabay nito palayain ng Matandang Digong. Ganun yun eh. Kaso, hindi pinakinggan ang kanilang dalangin. Yan, tanong kaibigan, kanino sila tumatawag na Diyos? Kasi yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, ito yung Almighty God, yung Ama ni Jesus na Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka. Ito yung minura ni Tatay Digong ng Davao
na sinabi niya, sinong stupidong Diyos na ito na gumawa ng Creator of Heaven and Earth? Sabi niya, sino yun? Hindi ba ang Diyos yun? Ha? Pambira. So, lumalabas, mas magaling pa pala ang Tatay Digong ng Davao sa Diyos. Kasi meron siyang nakitang mali sa ginawa ng Diyos. At yun ay binanggit niya. Naalala ko si Soriano nung araw. Pati ang Diyos, dinadamay niya. Nung may nagtanong kay Soriano nun meron bang pit ang Diyos? Isang kabataan niya. Ang sagot ni Soriano, meron. Pati ba naman niya, pinakikialaman niya? Sa Biblia, walang nakasulat na ang Diyos ay... Paano niya sinabing may pit ang Diyos samantalang ang Diyos ay Espiritu? Espiritu ang Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus, ang Diyos ay Espiritu. Wala siyang laman at dugo na gaya nating mga tao. God is Spirit, sabi niya. Nasaan na ba si Soriano? Hindi na COVID-19 sa Brazil. Kinamatay niya COVID-19 sa Brazil Kasi doon siya tumakbo kasi may warrant of arrest siya rito. Kinakasan niya. Kasi yung kalaban niyang reliyon, niyang ISC, dinimanda siya. Alam niyo naman yung ISC, malakas ang gobyerno yan. Kaya, tumakas. So, doon siya nagpunta sa Brazil. Wala naman tayong kredito, kaya hindi siya makuha. Kaya doon na siya inabot ng COVID-19. Doon na siya natagi ng COVID-19 at namatay. Sige niyo, pati Diyos pinakikialaman. Meron daw kita ang Diyos. Alam niyo na po, ano sagot niya ron? Sabi niya din sa nagtanong na kabataan, wala sa Biblia sagot niya Di ba programa niya, magtanong kay Soriano, Bibliang sasagot. Wala kang mababasa sa Biblia na ang Diyos mayroong pit. Kaya sinabi niya sa kabataan nagtanong, kung ikaw ay may pit. Kasi nga, Diyos ang lumikha ng tao. Sabi nung kabataan, no, 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 no. Yan, si Duterte, mocking God. Bakit mocking God? Ito, babasahin ko sa Biblia. Sa Roma, chapter 13, verse 1 and 2. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaan umiirat. Si Digong nagpapasakop ba sa pamahalaan ng gobyerno Pilipinas? Hindi. Kaya nga mocking God po Sino ba presidente? Si Bongbong. Anong tawag niya kay Bongbong? Bangag. Adik. Di ba yung may isog? Paulit-ulit niyang ginagawa na meron tayong presidenteng bangag. Kita niyo? Wala siyang respeto sa tinatag ng Diyos Dos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa tinatag ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa. Lumalaban siya sa gobyerno ni Bongbong. Ang Diyos ang nagtatag kay Bongbong Labanan mo di nilabanan mo ang Diyos. Kaya mocking God ang ginawa niya. Tapos sabi niya, ipinapasa Diyos niya lang daw ang kapalaran niya doon sa ISIS. Kanino, sabi ng mga tao sa social media,
Eh, sinong Diyos ang tinutukoy mo? Eh, baka naman si Kibuloy. Kasi isa pang may pagkano yun eh. May pagkalukarit ang utak. Siya daw ang Jesus sa katawang Pilipino. Ayun, nakakulong sa Pasig. Manyak din sa laman eh. Oh. Baka yun ang Diyos niya. Alam niyo, yan ang mahirap. Kaya tayo pong mga tao, dapat pasak tayo sa pamahalaan. Kasi pag hindi tayo pasasakop sa gobyerno, ito, kay Bongbong, maliwanag ang nakalagay sa Biblia, parurusahan. Kita niyo po. Kaya huwag niyo labanan po ang Diyos. Huwag niyo sabihin may pit ang Diyos eh. Ito naman si Eli Soriano ng dating daan eh. Meron daw pit ang Diyos. Wala po sa Biblia yan. Pati Diyos pinakikalaman eh. Kaya yan naging kapalaran nila. Kaya ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi po tayo magdasal dahil sa hirap na ng buhay ngayon. Nawa, tulungan tayo ng Diyos, makatawid tayo sa bawat araw-araw nating buhay, kaibigan. Malalo po kayo magtiwala sa Diyos. Ano? Sige, nandito na lamang ang video natin. God bless us all. Bye. In Christ alone. Amen.